Vlogs. Yun guys, at maraming salamat sa Diyos at sa pagkakataong ito ay gagawa naman tayo ng another video reaction, of course dito kay Rachel Morales Vlogs. At tingnan natin guys anong meron dito sa video na to. At nakalagay dito study time pasasalamat. Uy, anong meron dito sa pasasalamat na to? No, pero ganun pa man guys, gusto ko muna lang i-shoutout lahat ng mga nagmamahal dito sa ating YouTube channel, especially sa mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre guys, gusto ko din pong i-shoutout ang lahat na nagmamahal kay syempre kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalingap Rob, Ate Edna at Rubel of Malalag, at Kalingap Edu at Kalingap Dan. At please support lahat ng kanilang mga live premiere at lahat ng kanilang mga uploads. And of course guys, gusto ko din i-welcome lahat ng aking mga members dito sa ating YouTube channel. Nandiyan si Ma'am Jenny B. Adaxar, Bong Dakars, si Lopez Channel, Marilo Telain, Loida Arevalo, shoutout po at maraming salamat po sa pag-join. At nandiyan din si Ate Lopez Roda, Arlene TB05, Rosita Reblora, LB Cabando, Marilo Telain at Francisco Ruiz Obediente. At syempre guys, gusto ko din pong i-shoutout si Ate Bell Vlogs, Ate Digna Katindig Love Song. Shoutout po Mami, hello po Mami, at maraming salamat sa pag-rejoin. At syempre nandiyan si Ma'am Miriam Tina Pau Vlogs, Ma'am Wilma Abuan Pascua de Guzman at si Boss Ronilo Libres. At syempre, pinapasalamatan ko din po lahat ng mga nagbigay dito sa ating super thanks donation sa bawat mga reaction video natin. Nagpapadala po sila kay Mami Rebecca Cortez Montalban. Shoutout sa inyo. Si Ma'am Wilma Abuan Pascua de Guzman, shoutout din po sa inyo. Nagbigay siya ng 2 pounds. Si Ma'am Saradin, nagbigay din siya ng 5 pounds. Grabe, crazy, sabi niya. Hello Mami, thank you so much po. At syempre, kay Ma'am Wilma Abuan Pascua de Guzman na talagang lagi nagpapadala, sobra. At maraming salamat po sa Diyos, Mami Wilma. At kay Mami Rebecca, kay Ma'am Saradin, sino pa ba? Si Ate Bell, yun. Siyempre, pinapasalamatan ko din po sa mga bawat live ko may nagpapalipad. Pasalamatan po natin yan si Ma'am Geraldine Ignacio, nagbigay siya ng $4. Grabe yun. Si Monski 06, nagbigay siya ng $10. Grabe, laki Nilda Kaguma, nagbigay din ng $25 Hong Kong dollars. Grabe, laki din. At si Ma'am Nilda, nagpapaulan talaga siya. At si Ate Lopez Roda, nagbigay ng $5. Grabe. At si Ma'am Jenny TB, nagbigay siya ng Saudi Riyal na 15. Grabe talaga. At si Ma'am Sweet Carolina, USA. Basahin natin, sabi niya dito, basta Rochelle, grabe support namin dito sa US, Singapore. Maraming Rochelle. Saka una, nakilala ang Rochelle, nakita, yun, maganda talaga si Rachel. Yun. Tuloy natin to guys. Siyempre, nagpapasalamat din po ako sa mga nagpapadala kay Ma'am Rebecca Cortez Montalban. Email sa Linel, Burlington OFW, Saradin, Amazing Janus, Kim USA, at Ma'am Geraldine Ignacio ulit. Nagpapadala siya. Ma'am Geraldine, thank you so much po. At yun, nabasa na natin to. At maraming salamat po sa Diyos sa lahat mga nagmamahal. At hindi ko na papatagalin guys. At simulan natin to. At tignan natin. Bakit ang pamagat na itong upload niya? Study time muna. Pasasalamat. Anong meron dito sa video na to? Play natin. Alright. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rachel Morales Vlog. So in this video, magre-review tayo sa ating reporting today. Kita, okay Maga naman. Okay ang editing, Rachel, very good. Nagre-review tayo ngayon sa ating reporting. Vlogging and studying, this good. Matalinong bata, ginawa niya, pinagsama niya study tsaka vlogging. Di ba? At the same time, natututo na siya, kumikita pa. So dito guys, talagang dito ako nabibilib sa batang to. Napakatalinong bata. Yung diskarte niya, dito pa lang, kasi pasasya na pa na-post natin. Dito pa lang talagang tindi ng diskarte. Lupit. Ano ba yung subject natin per subject? Ano ba yung per subject natin? Sobra. Ang re-reviewin natin na subject is social science. Social, diba? Science. Not social science. Science. Right. Science. So, since group 1 tayo, kasi nasa unahan tayo, ayan, naging group 1 tayo. Group 1? Naku. So, pag naririnig natin yung
Pangapangyarihan. Pangyarihan eh. Excuse me. So, what is power? Kapag sinabing power, hindi yung power na ginaganon ha. Hindi yung power na hami-hami, wing. Ang cute mo din, Rachel ha. Ulitin nga natin. Grabe ka lang, cute mo dito. Ulitin natin. Kapag sinabing power, hindi yung power na ginaganon ha. Hindi yung power na hami-hami, wing. Yay! Ako panalo! Paano ba yan? Ako baka umiyak ang mga basher nito, guys. Ay, grabe ka, Rachel. Ang cute mo rito. Sobra ka. Charis. Yung kapangyarihan na gano'n na nakikita natin sa palabas. Halimbawa sa Encantadia, hindi gano'n. Power. Hindi yung kukulam, gano'n. Hindi yung gano'n. Power na gustong-gusto noon mga politiko, especially ng mga politiko at ng mga leader na mga hindi naman masama ang power, Pero ang power ay nagiging masama pag sobra. Diba? Lalo yung mga korap na official ng gobyerno, tamaan, iyak. Pag sinabing power, yung sa politiko, yung kapangyarihan, yung posisyon, diba? Na power. What is power? It's the ability of politician. Ayan na, politician. Leaders, pinuno, and others to influence policy in a government. Ayan. Yeah, government pala. Sila na yung nag-i-influensya, diba? Sa iba. Na gawin tong bagay na to. Yan, gawin to, ganun. Thereby controlling what decision people and countries make. The ability of an individual or a group of people to influence the thoughts, action, and mindset of people in nation. Yan. Nagkakaroon na din sila ng kakayahan na ma-influensyahan yung ibang tao through action. Through action ba? Magkakaroon na sila ng karapatan na ma-influensyahan yung tao na ipatupad tong ganito. Diba? Yun. Maaring sa eleksyon, nagkaroon na bayaran to. Babayaran ng negative to. Babayaran to. Ako yung ako yung iboto mo ngayon. Binayaran. Siya yung binoto. Siya yung nanalo. Yun. Kapangyarihan maaaring gamitin sa kasamaan, maaaring gamitin sa kabutihan. Agree, So, saan ba ginagamit ang kapangyarihan? Saan nga ba? Power may be used through Saan ba ginagamit yun? Siyempre, ginagamit yung kapangyarihan sa mabuti or sa masama. So, meron tayong dalawa. Disadvantage and advantage. So, pag sa disadvantage, maaaring kurapin ng gobyerno, magkaroon ng corruption sa mamamayan, corruption sa gobyerno. Yan, siyempre. Galing mag-report no? Tinignan ko siya paano siya mag-report Ulit ko lang. Maaring ito yung magkaroon ng masamang impluwensya sa komunidad sa atin, di ba? So, magiging professor muna tayo, guys, Magiging professor muna ako ni Rachel. Tingnan natin. Gigiridan natin si Rachel. Alam niyo naman, dati pangarap ko maging professor din, Kaya lang, napasok na ako sa sa professional, no? Pero pwede rin ako magturo, actually, guys. Pwede ako magturo, tingnan natin at gridan natin si Rachel, no? Kunwari ako yung magiging professor niya, nagre-report siya sa akin. Pero tama yung sinabi niya, Yung kapangyarihan kasi, guys, para yung kutsilyo. Halimbawa natin ang kapangyarihan sa kutsilyo. Ang kutsilyo po ay hindi masama. Kapag ginamit mo sa panghiwa ng gulay, ng karne, para lutuin, okay po yun. Pero pag ang kutsilyo is pinangsaksak mo, pinampatay mo, mali yun. So, ganun po ang kapangyarihan. Yung kapangyarihan po ay mabuti. Para kung may power ka kasi, yung mga mali, pwede mo i-correct yun Pero minsan, pag may power ka, doon na pumapasok sinasabi ni Rachel kanina, corruption. Kasi umaabuso na sila pag may power kasi, walang pwedeng umano sa'yo Ikaw pinakamataas walang pwedeng sumalig sa'yo Walang pwedeng pumuna. Like ang tama. So, that's why may mga malalakas sa loob na gumagawa ng korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan. Parang kutsilyo lang din yan. Anyway, tuloy natin ito, guys. Maaring makasira sa ating samahan
yung ganitong sitwasyon, di ba? So, ito yung negative side naman ng power. Kapag nagkaroon ng power kapag ginamit yung kapangyarihan sa gantong paraan, so sa advantage to. Kapag sinabi naman na power, kapag ginamit ang power sa kabutihan, maaaring gamitin ito para mabago yung komunidad. Yun. Para mabago yung bansa. Para mabago yung sistema. Diba? Para magkaroon ng kaayusan, magbigay ng maayos na serbisyo, yan yun. Kapag ginamit ang kapangyarihan sa kabutihan, ito yung magiging advantage niya. So, since nagboboto tayo sa darating na eleksyon, siguraduhin natin na yung ibinoboto natin is talagang responsable. Responsable siya na gampanan ang ganitong posisyon. Posisyon? So, ayun. Dun minsan nagkakaproblema ang tao, kaya nagkakaroon tayo ng korupsyon. Kaya, kapag nagboto tayo, siguraduhin na tamang tao ang binoto natin. That's good advice from Rachel Morales. Grabe, matubang. Marzano TV Reacts. Diba guys, grabe. Napakatalino ng batang to. Diba? The ability to cause or prevent an action. Make things happen. Make things The happen. discretion to act or not. To act or not? So, Ganun. proceed to our next. Our next topic. Topic natin today is authority legitimacy. Kapag sinabing authority, ano nga po ang pag sinabi naman authority, denotes what? Denotes the specific position in an established government. Okay. Meron sila, nakasaad sa kanila yung tiyak na posisyon sa isang gobyerno. Diba? Authority. Authority, kapag sinabing authority, ano nga? Autoridad, diba? Mga autoridad yan. Halimbawa, sa isang barangay, may mga autoridad yan. May mga nagbabantay. Yan yung mga tanod. Tanod? Yung mga tanod, nagbabantay sa ganito. Halimbawa, kapag may mga activity dyan sa barangay, laging nandyan yung tanod. Sila yung mga nagbabantay. Diba? Very good. Nice explanation. Halimbawa, kapag may curfew, di ba, curfew, lagi silang nandiyan sa barangay, nag-duty sila. Inaabot sila ng umaga, di ba, sa pag-duty. Kasi sila yung mga nagbabantay, sila yung mga nagpo-protect, di ba? Protect. Halimbawa dyan sa checkpoint, yan yun. Yun yung sila yung may authority na magbantay, tama? Autoridad dyan. Mga police. Police? Sila yung may mga specific na position sa isang barangay, sa isang lugar, di ba? So, ito naman, legitimacy. Kapag sinabing legitimacy, denotes a system of government. Denotes a specific... Ano ba? Nahirap pero, bisan ako nahirapan din ako, lalo pag English Nakakalimutan ko. Cut. Denotes a system of government. Pero yung diction niya malinis. Gusto ko kay Rachel, malinis. Maganda yung delivery niya. Sinabing legitimacy, nagsasaad ng sistema sa gobyerno. Ano ba yung sistema sa gobyerno? Ano ba yung sistema sa loob ng gobyerno? Sa loob ng barangay, di ba? Halimbawa lang yun. Sa barangay. Ano ba yung nagiging sistema dun sa loob na yun? Sa loob ng barangay? Ano ba yung mga patakaran doon, mga ganun, di ba? So, from the word authority legitimacy, kapag pinagsama na authority legitimacy, isa sa may karapatan at sundin ng iba yung mga desisyon at tuntunin nito. So, halimbawa dito, kapag namuno ka, di ba kapag namuno ka, talagang ikaw yung pinuno sa grupo. Kapag namuno ka sa isang grupo, susundin ka syempre ng mga kamiyembro mo. Dahil tinatanggap nila yung pagiging isang legitimacy or lehitimo ng format na kapangyarihan na naka-assign sa'yo bilang isang pinuno. Bilang isang pinuno nila, di ba? Halimbawa na lang dyan kapag nanalo ka sa isang posisyon na to,
Yun. Halimbawa, bilang kapitan, nanalo ka bilang kapitan dahil pinili ka nila na dito Legitimate, ka. oo. Kasi alam nilang responsable ka. Kasi alam nilang gagampanan mo yung posisyon na yon. Magagampanan mo ng maayos yung posisyon na yon. Kaya, ikaw yung may karapatan na gawin tong bagay na to upang maging maayos yung komunidad, yung serbisyo sa mamamayan, di ba? Galing. Kasi legitimate, ibig sabihin, binoto ka. So, nung binoto ka ng tao, automatic, like pinapalawag ni Rachel, automatic ka, legitimate ka talaga. Kasi binoto ka eh. Hindi ka naman ikaw nagpresenta. Kumbaga, by vote, no, nailagay ka sa posisyon na yun. So, doon pumapasok ang salitang legitimate. Yung sinasabi ni Rachel. Okay, ano? Yun. May, nagkaroon sila ng tiwala sa'yo para dito ka sa posisyon na to. Kaya yung mga kamiyembro mo, sila yung susunod sa'yo. Diba? Sa groupings, ganun din. Groupings? Sa groupings ka, nagkakaroon tayo ng leader, diba? Pinili ka nilang maging leader kasi alam nilang magagampanan mo yun ang maayos. Alright. Yan. Yun yun. Yun yun. Kapag sinabi naman sovereignty. Kapag sinabing sovereignty, ganda ng boses niya, no? Dominant power or supreme authority. Kapag sinabing dominant, nangingibabaw. Nangingibabaw yung kapangyarihan ng tao. Nangingibabaw yung kanyang posisyon. Nangingibabaw. Nangingibabaw, ibig sabihin, nasa taas. Diba? Nangingibabaw siya, nangingibabaw. For example dito, kapitan sa barangay, di ba? Kapitan sa barangay. Kasi siya yung namumuno sa barangay. Siya yung kapitan, siya yung mas nakakataas. Pagdating sa gobyerno, pagdating sa mga pagdating naman sa munisipyo na. Siyempre mga diyan is mga gobyerno. Ang kita na. Gobernador. Yun yung mas nakakataas. Di ba? Pagdating naman sa bagay sovereignty ng kapitan dun lang sa barangay niya. Pagdating sa panglalawigan na gobernador, parang ganun sabi ni Rachel. Okay, ano? Kaangkit niya rito, no? Buong bansa na. President. Yes. President naman, di ba? Sa school, meron tayong president, di ba? President, vice president. President yung mas nakakataas. Di ba? Yun yung mas nangingibabaw yung kapangyarihan. Nangingibabaw. Sila yung may karapatan na ipatupad itong bagay na to. Since sa isang bansa, meron tayong mga tagagawa ng batas. At yung president lang yung nag-a-approve. Nag-a-approve na ganito. Sige, ipatupad to, ganun. Sila yung mga nag-a-approve, di ba? Yung tagagawa, pero may taga-approve sa taas. Kasi sila yung mas nangingibabaw na kapangyarihan. Sila yung may karapatan na gawin ito. Yung nagawin itong bagay na to. Para maging maayos yung sistema. Para maging matiwasay yung komunidad. Matiwasay ang komunidad. Exactly. So yun yun. Sovereignty. Yung king. King na. King, queen, yan. Mga ganyan. Sovereignty. Yan. That's all. Thank you. Sana maayos yung explanation ko. Sana naibigay ko ng maayos, di ba? Actually. Since, dati. Cute. Since na dati pa. Ano ba yan? Ganito yon. Nung grade 11 ako. Pero guys, dito, grade natin si Rachel. Ako para sa akin, yung grade ko dito sa kanya is 9. No? 9 yung score niya. Kasi medyo napuputol-putol eh. Pero guys, syempre, ano yun guys, ano lang, real talk lang naman. Pero pagdating sa delivery 10, ang ganda ng ano niya, paano niya magsalita, tapos yung expressions niya. Kasi ako tinitignan ko yung expressions niya, paano siya nag-explain eh.
nagugustuhan ko. So medyo may mga post siya nakakalimutan niya. Kaya hindi ko na pwede mabigyan ng perfect. Baka sabihin ng mga judgmental. Ba't mabinigyan ng 10 eh? Nagkakamali nga. O yun, binigyan ko ng 9. Oh. Umangal ka pa. Inunahan ko lang guys. Pero para sa akin, it's a good delivery for me. At syempre talagang dito natutuwa ko dito. The way paano siya magsalita, paano siya mag-deliver, even yung pronunciation niya, although yung iba may mga portion na nagkakamali siya, which is normal. Kahit nga ako, hindi naman ako magaling sa English eh. Hindi rin ako magaling mag-pronounce. Ano? Pero si Rachel napakalinis para sa akin to guys. Anyway, tuloy natin to. Pero please comment down below guys kung tama ba yung sinabi ko Nagiging leader talaga ako. Oh. Kasi Leader, ano? Hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro talagang nakatadhana na talaga maging leader tayo. Hindi, si Rachel kasi, meron siya, ang ugali niya yung choleric, kung di nagkakamali. Kasi meron iba-iba sa psychology, meron niya, I don't know guys, correct nyo sa mga psychologists dyan nakalimutan ko yung term. Pero pa lumalabas kasi si Rachel, ang attitude niya kasi choleric. Meron yung phlegmatic parang wala siya pakialam. Pero si Rachel kasi, choleric kung hindi nagkakamali. No, yun. So, try ko nga i-search guys, baka magkamali pa ako. Yung basahin natin to guys, pasasya na po, So, basahin natin to. So, yung sinasabing choleric, yung sinasabi ko personality, ito yung sa psychology guys. In short, choleric personalities are driven and motivated individuals. So, karamihan niya sa mga choleric, sila yung mga nagiging leader. At si Rachel kasi guys, ang para sa akin to, yung personality niya is choleric personality. At syempre, na-drive na din yan dahil panganay siya. Usually, pag panganay ka, nagiging tendency mo talaga nagiging choleric. Choleric ka. Syempre, kailangan panganay ka, ikaw yung lagi nagmo-motivate, ikaw yung nag-aasikaso, ikaw nagbabudget, yun. Then sabi dito, they strive for excellence and have strong need to make an impact. So si Rachel talaga pwedeng gawing leader at agree ako doon. This ambition makes them successful at what they do. Yet they often come off as arrogant or overbearing to those around them. So totoo yun guys. Kaya minsan mapagkakamalian mo siya na parang arrogante, mayabang, o kaya parang overbearing, sumusobra, no? Yun ang feeling ng iba. Kasi ganoon ang choleric personality na parang mayabang. Kaya di ba minsan may mga nagko-comment, sasabihin nila na si Rachel ay mayabang, ganito ganyan. Hindi nila intindihan. Ako kasi nung nakita ko ugali pa lang, una pa lang si Rachel, hindi ako nag-judge sa kanya. Nakita ko sa kanya na meron siyang choleric personality. No, makikita mo kung magsalita siya, kaya minsan makikita ng iba para napaka-matured. Kung magsalita siya, ang ganda niya magpayo, magaling siya mag-explain. Kaya ako kasi sinasabi din, ako kasi nalaman ko to kasi even yung teacher ko, yun yung sinabi sa akin, meron akong choleric personality. So, pwede ako maging leader. Kaya usually, pag sa mga assignments, sa mga group, nagiging leader din ako. No? At minsan, nagiging tagapayo din ako kung ano yung kailangan gawin. So, ganun. Nagtuturo din po ako. Kaya, ako, choleric personality. Ako nakikita ko yung personality ko kay Rachel. Kaya bata pa lang ako at age 13. Sabi na magulang ko, parang na akong matured ko mag-isip. Kaya minsan napagkakamalan ako, yung mga kapatid ko, ako yung kuya. No, ako minsan pag nag-aaway-away sila, ako yung nag-aayos. Pero at 13 years old, napaka-matured ko na. Kaya sinasabi ng iba na 17 is hindi pa matured. Ako kasi guys, personally, sa old and syempre, hindi ko naman sinasabi, I'm fully matured that time, 13 years old, 14, 15. Kaya meron mga, di ba, sa batas, may gusto nila bawasan, gawing 14 years old. Kasi naniniwala talaga ako, 14 years old minsan, matured na. Kaya nga lang, syempre, hindi mahabang pag-aaral, mahahabang debate yan. Pero, naniniwala kasi ako talagang, si Rachel, balik tayo kay Rachel, is talagang, choleric personality, at which is good. At totoo yun, naniniwala ako na si Rachel, someday, or di na someday, basta sa personality niya, pwede siya maging leader. Pagdating ng araw, hindi ako magtataka pag ito, tumakbo bilang politiko, whatever. Ito guys, only my opinion. Pero kung tatakbo to na as a leader, politician, or sa company, as president, CEO, pwede siya. Kasi meron siyang attitude as choleric personality. At very motivated person siya.
Kaya iba, hindi siya napagkakamalian. Kaya iba napagkakamalian siya na mayabang, na ganito. Hindi nila intindihan yung personality ni Rachel. Kung ikaw, naiintindihan mo, kung naiintindihan mo yung personality niya, hindi mo siya ibabash. Kaya makikita mo iba walang alam. Kasi ganito, ganyan. Mayabang, ganito. Yan ang alam mo. Wala kasing alam. No? Kaya napaghahalatang kolokoy ka. Kaya kung magkapag-comment ka, akala mo marunong ka. Pero totoo, hindi. Mas marunong pa si Rachel. Tandaan mo lang, hindi ka pa marunong. Uy. Since na dati pa. Alright. Ganito yun. Nung grade 11 ako, nagiging leader talaga ako. Kasi, hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro talagang nakatadhana na talaga maging leader tayo. Para sa akin, mahirap. Bakit? Kasi dati nung ako, ba't mahirap? Nung junior high school ako, gusto ko member lang ako, ayoko maging leader. Kasi, alam ko sa sarili ko na baka hindi ko magampanan tong bagay na to. Kaya mas pinipili ko na lang na maging member. Pero tumutulong naman ako. Naging responsable naman ako sa isang bagay. Kailan kasi minsan, no, hindi mo siya maiiwasan eh. Kunwari, yan, ito yung sinasabi ni Rachel. Gusto niya maging member lang siya. Pero sabi niya, tumutulong din naman ako. Ang problema kasi, pag tumulong ka minsan, yung suggestion mo, meron niyang school project, yung suggestion mo, para nakita mo suggestion, minsan mapapa-comment ka, wag sana ganito na lang gawin natin. Kaya minsan nagugulat yung mga member na kapwa-member mo. Ikaw na kaya mag-leader. Kaya minsan napagkakamala siya arrogant o mayabang. Pero tusin guys, ganun po talaga ang ugali ng choleric personality. Pero kahit sa ayaw at sa gusto mo, pag ganun ang personality mo, minsan maramdaman ng nasa paligid mo na, ikaw na lang maging leader, maganda yung suggestion mo, tama ka doon, maganda yung sinasabi mo. That's why, kahit ayaw mo maging member, ikaw ang ilalagay nila. Kaya sa mga lalo sa mga nakaka-relate sa akin, next project, ikaw na gagawin leader kasi magaling ka mag-isip, magaling ka magbigay ng idea, magaling ka mag-motivate sa group. Kaya sabi nga, kaya nagtataka daw si Rachel, bakit siya yung ginagawang leader? Kasi nakikita yan sa personality mo ng mga taong nakapaligid sa'yo. At ako, kung ako magiging classmate ako ni Rachel, si Rachel gagawin ko leader. Kasi magaling siya. Para sa akin to guys, comment ko lang to. Kapag alam kong seryoso ka na, di ba? Exactly. Responsable ako. Minsan, nakikita niyo akong parang tingin sa akin hindi responsable. Responsable po ako. Kapag nakikita ko sa paligid ko na dapat maging seryoso ka. Ako naniwala ako doon guys Para sa akin, responsable to. Unang-una, hindi naman magiging magaganda mga kapatid niya. Maayos. Sabi ko nga sa inyo, nung nakita ko yung unang vlog nila, panoorin natin yung unang vlog ni Rachel, nung ni Kalinga Prab, tsaka ni Bizet Calyada, makikita mo malinis sila guys Yung bahay nila, di ba yung unang bahay nila Rachel, talaga kawawang-kawawa Pero makikita mo si itsura ng mga kapatid niya. Walang sipon sa gilid. Hindi marumi ang mga kamay. Malilinis ang ipin. Yung mga paa malilinis. Mahirap sila guys Kaya sabi ng nanay ko, anak. No? Sabi ng nanay ko, anak. Kahit mahirap tayo, huwag kakain ng sipon. Ibig sabihin, kahit mahirap sila at bilang ate, makikita mo na responsible siya. Kaya nga lang sabi ko nga, inuulit ko, kapag hindi talaga ang tao ayaw sa iyo at hindi ka gusto, asahan mo. Pangit talaga ang niyan, pangit talaga ang comments niyan. Don't expect na maganda, pero kung ikaw ay talagang matino at walang bias at maayos kang magtumingin sa tao, no? Hindi ka masama mag-isip sa kapwa mo, malinis ang tingin mo sa kapwa mo, makikita mo kay Rachel, yung personality niya talagang responsible. At hindi niya niyayabang yan. Baka sabihin, ang yabang naman nito. Sinabi pang responsible siya. Natural. At para sa akin, may karapatan siya at mayroon siyang K. May K siya sabihin at nakita ko yan. Tignan mo na lang mga kapatid niya. Maayos. Magaganda. Kung ito, hindi irresponsible na atit o baka yung mga kapatid niya madudungis pabayaan niya. Pero hindi Nung nawala ang nanay niya, siya ang tumayong bilang nanay. Nag-aasikaso sa mga kapatid niya. Kaya dito, marami nagmamahal. Kaya lang, sa dami na nagmamahal, may mga naiinggit. Inggit-pikit. Di ba, Rachel? Yay! Ako panalo! Paano ba yan? Di ba? Tuloy na natin ito, guys. Diba?
Since ngayon, dapat maging seryoso tayo kasi hindi basta-basta ang pag-aaral. Yes. Huwag sasayangin ang pag-aaral. True. Kasi, bihira lang yan sa buhay natin. Exactly. Diba? Hanggat may pang-aral, mag-aral. Exactly. Seryosohin yung pag-aaral. Kaya talagang tinatak ko sa isip ko na huwag mo yung gagawin yung mga bagay na yan. Na alam mong ikakasira mo. Na alam mong ikakabagsak mo din. Totoo. Kaya ginagawa ko, minamotivate ko yung sarili ko minsan. Talagang, gawin mo to yung bagay na to. Talagang gawin mo to, huwag kang susuko. Minsan kasi may mga time na, ayun, nung nawala si mama, may mga time na nawalan ako ng gana sa buhay. Nawalan ako ng gana na gawin tong mga bagay na to. Talagang, nawalan ako ng pag-asa. Parang gano'n. Kita mo sa mata niya, lungkot na lungkot siya, no? Makikita mo sa mata niya, lungkot na lungkot siya. Minsan naman gumigising ako. Ngayon lang. Minsan gumigising ako ng umaga. Parang, ayoko mag-aral. Parang ganun. Naisip ko yung mga ganung bagay. Which is normal naman. Kahit ako, dumating sa point na nakakatamad, nakaka-pressure, lalo pag nag-aaral ka ng matino, guys. Sabi ko nga, pag matino ka, mahirap mag-aral. Pero pag hindi ka matino, school bukol ka, relax lang ang buhay mo. Pero kung matino ka talaga, guys, napakahirap. Nakaka-pressure din. Totoo lang. Minsan, wala kang baon. Naranasan ko, minsan, yung baon mo, totally, guys, wala. Natitira na sa pamasahe. Tapos, magpapaserox ka. Yung pangkain mo, syempre, wala din mayaman. Yung pangkain mo, pang xerox copy mo na lang. Buti nga may digital na eh. Hindi mo na kailangan mag-xerox eh. Search ka lang sa phone mo, okay na. Kami noon, wala kami yung phone. Talagang yung pera namin, yung pera ko, pamasahe na lang. Ang matitira sa akin, 10 piso. Buti na lang mayroong nagbebenta sa school namin, egg with rice. No, ang presyo niya is 10 piso. So ginagawa ko, babaon ako ng extra na kanin, nagluluto ako, sasayang ako, tatabi ako. Tapos magbabaon ng kanin yan. Tapos ang kakain kami ng classmate ko doon sa egg with rice na merong konting sabaw, then dinadamihan ko na ng kanin. At ang pasok ko noon, naalala ko parang 7 a.m. to 9 p.m. May ganun akong schedule. At ang baon ko na lang 10 pesos, paano ko nabubuhay. Yun, diskarte na lang, nagbabaon na lang ako ng kanin. Tapos, yun. Minsan, wala na akong merienda, totally. Kaya noon, nag-aaral ako, sobrang payat ko. Payat na payat ako, and then yung uniform ko, puro hiram lang yun. Although nakakabili kami, minsan sapatos, damit. So, kasi talagang umangal ako minsan, talagang ang laki. Ang damit ko, payat-payat ko pa, ang itim ko pa. So, napakahirap. No? Ganun po, na-share ko lang. Talagang sabi ko, talagang nakaka-pressure din po mag-aral. Kaya dumating din sa time talagang parang ayaw mo na. At dito, lalo kung namatayan ka na magulang, mararanasan mo yun na talaga unmotivated ka. Dumarating yun sa buhay ng tao, hindi para bumaksak ka. Minsan nangyayari talaga yan para lalo tayong tumibay. Kasi hindi pa pwedeng lagi kang masaya. Minsan dumarating ang point kailangan mo umiyak. Maranasan yung hirap sa buhay. Bakit may mga bagay na nawawala? May mga bagay na bigla na lang napapawi. Ganun talaga. Pero hindi ibig sabihin dapat kang bumigay. At syempre natural yan sa edad niya. No? Still guys nasa stage pa lang siya ng diyan pa niya, kumbaga nag-i-start pa lang yan yung buhay niya. Talagang diyan niya mararanasan. At dito talaga nakikita ko kay Rachel na talagang napakabuting anak to. At talagang siya guys, matalinong bata para sa akin. Anyway, tuloy natin to guys. Tapos minsan sumasagi sa isip ko. Pinipilit ko yung sarili ko. Sabi ng di ba minsan nagkakaroon ng conflict. Nagtatalo yung utak tsaka yung puso, di ba? Utak tsaka yung puso. Kasi kung walang utak, di rin naman gagana yung puso exactly, mo. Kung walang puso, di rin naman gagana yung utak mo. Okay. Hindi gagana lahat ng katawan mo. Diba? Ganun yun. So, minsan nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Yung puso ko, sabi ng puso ko, totoo yan. Mag-aral ka. Sabi ng utak ko, magpahinga ka. Huwag na. Oo. Diba? Nakikita nyo guys, no? Sabi ng puso niya, mag-aral siya.
Sabi ng utak ko, wag na. Nakikita nyo, ibig sabihin guys, kung ikaw magbabasa dito sa portion na to, lumalabas na nape-pressure din siya sa pag-aaral. Which is normal yan guys. Kasi matino siya eh. Unang-una, nakaka-pressure din pag ano ka, student with honor ka. Napakahirap. Mas pressured siya mga yan. Mas pressured. Kaya minsan meron, ito guys, alam ko may makaka-relate dito. May kilala kami. Cum laude. Cum laude siya. Cum laude siya. Pressured. Minsan na i-stress, na depress. Minsan nga nasasiraan ng ulo eh. Kasi yung pressure niya nung nag-aaral siya. Tapos nung nakapagtapos siya, cum laude siya, parang doon niya naramdaman yung pressure. Tapos hindi siya nakakuha ng magandang trabaho. Yung mga classmate niya na hindi naman magagaling, matatalino, sila pa yung magagandang successful pa ang buhay. Pero siya talagang na-pressured siya. Cum laude siya, tapos yung trabaho niya ganito, nakapag-asawa ng maaga, nasira yung buhay niya, ganito, ganyan. So, di ba? May mga ganun, hindi kinakaya yung pressure simula nung bata hanggang pagtanda, pressured pa rin. Kaya minsan mayroong bumibigay. Kaya madalas sinasabi ko, make it balance yung buhay natin. Huwag nating seryosohin. At kung ano yung dumating sa buhay natin, ipagpasalamat natin, iiling natin sa Panginoon na bigyan tayo ng lakas, no, bigyan tayo ng talino, lakas, buhay na makayanan natin ng ganitong mga sitwasyon. Dito nakikita ko kay Rachel talagang pressured siya sa pag-aaral, which is normal. Dahil matalinong bata eh. Kaya para sa akin, that's why yung mga pressure sa social media as much possible, try niya aralan. Kasi sa eskwelahan, pressured ka na, stress ka na. Iba naman, di kasi naiintindi. Iba kasi di nakapag-aral eh. Tambay lang yan pero lakas mang bash, wala mga alam. Mayayabang. Akala mo yung mga ano, minsan ayoko manlait guys, pero totoo, real talk lang. Kung sino pa yung mga walang-wala, sila pa yung mayayabang kung magsalita eh. Akala mo maganda, pangit naman pala. Ganon, tingnan nyo na lang guys. Minsan manood kayo. Minsan napapanood mo kung magsalita, akala mo napakagaling eh. Pero tignan mo buhay. Hindi mo magsalita. Kulokoy pala. Wala rin palang binadbat. Kaya minsan maganda, ignore na lang talaga eh. No? Pero dito sa akin talagang tao kasi siya eh. Si Rachel. Kaya maganda itong guys, itong vlog niya. Iintindihan mo lang maigi. Makikilala mo si Rachel. Ako mas nakikilala ko si Rachel ngayon eh. At pinakita niya sa akin kung paano siya mag-aral eh. So yung pag-aaral kasi, makikita mo din kung ano yung attitude niya sa pag-aaral. Anyway, tuloy natin to guys. Patsasya po, napahaba ako. Sabi ng puso ko minsan, lumaban ka, kaya mo yan. Sabi na naman ng puta ko, pahinga ka na lang muna. Alright. Hayaan mo, pahinga ka na lang. Huwag mo na lang yung gawin. Minsan kapag pagod ka, kailangan mo din magpahinga. Oo. Totoo yun. Di ba may time na nawawalan din tayo ng pag-asa sa buhay? No, normal yan. May time na nawawala tayo sa focus. Sa focus, di ba? Nawala tayo dyan minsan. Ganyan ako minsan. Nawawala ako sa focus. Pero bumabalik din. Kasi iniisip ko yung mga taong nasa paligid ko na kung hindi ko to gagawin, ako yung talo. Exactly. Kung hindi ko to i-adapt sa sarili ko, ako yung talo. Kaya sabi ko sa sarili ko, labanan mo yan, kaya mo yan. Tama to, sinabi ni Rachel. Pinili mo yan, panindigan mo. Diba? Diba? Pinili mo yan, panindigan mo. Tama yun, ano? Sa Rachel, payo sa'yo kung maririnig mo to, no? Eh, shoutout pala kay Lola Maria, sa lola ni Rachel. For sure nanonood to, no? Ito, payo ko kay Rachel, no? Bilang nag-i-estudyante din ako. At syempre, as a professional, ano? Para saan kasi ako, meron akong journal, eh. Journal. May sinusulat ko lahat. Sinusulat ko yung mga yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, sinusulat ko yun. Tapos, binabasa ko ulit yun. Ano ba yung dapat mong, ilalagay mo yun, listahan, list, no? Things you should focus. Nilista ko yan. Lista ko lahat ng mga bagay na dapat doon ako mag-focus. Kaya karamihan po sa mga successful na tao may journal. Yung mga mayamang na tao, yung mga successful, karamihan po dyan may mga journal. Sinusulat nila yung mga basta lahat ng naramdaman nila. Pero yung mga gusto nila makuha pagdating ng araw, sinusulat nila yan. Journal tawag doon, journaling. So aralin ni Rachel yun, maganda rin yun. Tapos pwede niya ding i-vlog. Kunwari,
May journal siya, notebook, susulat niya. Mga plans niya, ganun. So, after ilang months, pakita niya yung mga nagawa niya. Ano yung mga na gusto niya sabihin. Kung minsan wala siyang kausap, gusto niyang express, sa journal, pwede niyang ilagay yun. Ano yung mga bagay na natutunan niya, paano niya na-overcome yung mga basher, yung mga problema, paano siya nagbabudget, paano niya minahal yung asawa niya, paano niya minahal yung kanyang mga kapatid, yung kanyang magulang. Yung mga ganun guys, something na mamamotivate siya. Kaya yung iba gumagamit ng journal. For sure, baka marami dito gumagamit ng journal. Which is okay yan guys. That's a good practice. Especially sa mga estudyante at sa mga professional. Okay din po yung may journal kayo. Anyway, ituloy natin to guys. Minsan talaga hindi ko maiwasan na mag-isip din minsan. Kaya ko ba to? Na minsan, tatanong ko yung sarili ko na, kaya ko ba to? Kasi minsan, may time na kapag iniisip ko na hindi ko to kaya. Oo. Hindi lang nangyayari. Oo, totoo yun. Kapag iniisip ko naman na kaya ko to, mangyayari yan. magagampanan ko to, nagagampanan ko ng maayos. Mm. Kaya may advice ko lang, kapag nafe-feel nyo na hindi nyo kaya, maniwala lang kayo sa sarili nyo na, ay kaya ko to. I-motivate nyo yung sarili nyo na, kaya ko to, magagawa ko to. Totoo. At i-pray mo na din na sana magawa mo ng maayos, syempre. Bago ako sumabak sa isang reporting, sa recitation, sa defense, yan. Pray muna ako kay God. After ko aralin yung mga inaharal ko, na-pray ako kay God. Sabi ko, God, kaya ko ba to? Kaya hindi, kahit sa mga problems ko sa buhay, hindi problem sa school, kundi problema dito sa bahay din minsan. Problema sa sarili. Binubulong ko lang kay God. Yun. I think wala naman nag-fail na hindi niya tinupad. Tama yun. Basta tiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo. Tiwala yun, oo. Magagawa mo talaga siya. Minsan nga, totoo lang ako sa experience ko guys minsan nga nasa isip ko lang Hindi ko na, iniisip ko na, Panginoon, ganito, ganyan. Magugulat ka na lang, ibibigay ng Panginoon. Kaya lang minsan, may mga time talaga hindi niya ibibigay, lalo kay papahamak natin. Kaya pag hindi binigay, hindi nangyari, okay lang, pasalamat pa rin natin. Kasi, minsan, pag binigay niya, umabuso ka. Kaya minsan, di ba, meron may kilala nga ako, nung mag-asawa sila, mahirap sila noon. Kasi, nagkakasya sila sa tamang budget lang. Masayang-masaya sila mag-asawa, nagtutulungan kasi dito na sahod. Umasenso yung lalaki na promote, gumanda buhay. O ano nangyari? Si lalaki, nung may umaman na sila, nasira yung pamilya nila. Si lalaki, marami ng pera, nang bababae na. Yung anak, napabayaan na. Gumulo yung pamilya nila. Kaya minsan, may mga bagay, may mga nagtatanong, bakit ako pinanganak mahirap? Kasi natanong ko yun bakit ako pinanganak na mahirap noon? Bakit ganito kami mahirap? Then, na-realize ko, kaya pala pinanganak kami mahirap para hindi ako matutong magyabang. Kaya madalas sinasabi ko, naging patay gutom din ako. I'm very proud na sabihin na naging patay gutom ako. At syempre, same kami ni Rachel. Si Rachel, ganun din. Para sa akin, natuto ako na naranasan ko lahat at natuto ko, marami ako nakilala mga tao na mahirap, mayayaman, na naintindihan ko na masarap din pala lumaki kang mahirap. Marami kang matutunan sa pagiging mahirap. Pero ang masama, lumaki kang mahirap, hindi ka na nakaalis. Yun ang masakit. Lalo na may chance ka. Kaya lang syempre, hindi natin masisisi yung iba. Talagang mahirap, wala tayong magagawa. Talagang, kahit anong gawin nila, mahirap sila, hindi mo masisisi yun. Pero hindi, porket mahirap ka, kawawang kawawa ka. Tandaan nyo guys, mahirap, mayaman, as long as meron tayong Panginoon at naniniwala tayo sa pangalan ng Panginoon Kristo sa ating mga puso, masarap mabuhay. Masarap mabuhay na may pag-asa. Kaya yun, napag-isip-isipan ko na, tama pala yung sinabi ng ibang tao na, isipin mong kaya mo. Yes, totoo. Magagawa mo siya ng maayos. Agree. Siyempre, may mga time na talagang hindi natin maiwasan sa sarili natin nakabahan, na ma-pressure, di ba? Normal yan. Oo, normal. Madaming taong nakatingin sa'yo. Madaming taong nagmamasid sa'yo. Totoo. Sa harapan mo. Lalo na vlogger ka pa ngayon, Rachel. Bawat galaw mo, puna.
Na napakahirap. Napakahirap ng magiging guys. Actually talagang titignan ko pala talagang mahirap ang sitwasyon ni Rachel eh. Iba kasi nakikita nila, no? Naiinggit lang kasi maraming damit, dami nagbibigay, ganito. Pero totoo guys, nakaka-pressure yan. Mentally, kaya ako, talagang, tignan nyo guys, talagang sa reaction video ko as much as possible, nagbibigay ako ng tamang payo. Kasi talagang, ayoko mapahamak si Rachel. No, so make it sure maging balance siya. Balance niya lang yung buhay niya, yun lang yun. At syempre mag-focus siya, isulat niya yung mga dapat niyang unahin. At Talagang wala sa mape-pressure Panginoon. ka. Baka sabihin ay, ito lang pala siya. Ganito lang pala siya. Ito lang pala yung kakayahan niya. Yun. Minsan takot tayong aminin kung ano tayo, di ba? Oo, tama. Kasi Agree baka ako dun. husgahan tayo agad. Ganun, di ba? Minsan, Yan ang tama yung sinabi niya na minsan takot tayo. Kasi tama natatakot tayong husgahan eh. Ako, walang pakialam. Husgahan mo, walang pakialam. Sino ka ba para manghusga? Ikaw nga, di kita inuhusgahan eh. Di ba? baka husgahan tayo agad. Kamatakot. Ganun, di ba? Minsan takot tayong magsabi ng nararamdaman natin kasi baka sabihin na, ay, ang OA mo naman. Di ba? May time na ganun. Kaya, yung mga taong yun, Dami kasing inggit pikit tsaka judgmental eh. No? kung may ma-encounter man ako na ganun, mafe-feel ko siya kasi ganun din yung nafe-feel ko. Oo. Mas lalawakan ko pa yung pangunawa ko kasi ganun din yung nararamdaman natin. Kasi tao lang tayo eh. Yes. Mararamdaman natin yan. Kahit ikaw nanonood ka, mararamdaman mo yan. Kaya kahit sa mga pambabash, mafe-feel mo kung ano yung nafe-feel ng tao. Kung ikaw nasa kalagayan niya ngayon. Kaya sabi ko sa sarili ko, never kong ibabash yung tao sa ganitong paraan niya. Kung saan siya komportable, kung saan siya masaya, di ba? Susuportahan natin. Kasi minsan, yung pagiging inggit, hindi naman yan maganda sa tao eh. Exactly. Nakakasira yan ang relasyon ng tao. Totoo yan. Kaya, sabi, yung inggit na yan, para yung cancer. Kailangan mo alisin sa katawan mo yan. Pag di mo naalis yan, patay ka, mabubulok ka. Sa akin ng mga magulang ko, kung anong meron ka, tanggapin mo. Exactly. Kung anong meron ka, pahalagahan mo. Kung sino nandyan para sa'yo, i-appreciate mo. Diba? Sometimes may isip natin na minsan kapag pinapagalitan tayo ng mga magulang natin, maisip natin na syempre magagalit tayo kasi pinapagalitan tayo, di ba? Pero at the end of the day, may isip din natin na, ay, tama pala sila. Ay, tama palang ganito. Hindi sa lahat ng bagay, kaya ka pinapagalitan dahil hindi ka nila mahal. Hindi ganun yun. Pinapagalitan ka nila, pinapangaralan ka nila para maging maayos ka. Para walang masabi yung ibang tao sa'yo. Na ganito, ay baka ganito yung pinalaki ng mga bagulang, ganun. Marami talaga judgmental eh. No? Paano? Kasi ganun sila. May mga tao kasi ganun. Minsan yung frustration nila sa buhay nila, yung ugali nila, inilalagay nila yung sarili nila sa'yo. Kaya judge, ayan, ganito ganyan. No? Paano sila ganun? Paano kasi sila ganun? Kaya mga judgmental. Kaya alam mo sa mga judgmental na yan, mga frustrated sa buhay yan. Tignan mo mga background niya. Pag tinignan mo, awang-awa ka. Mas minsan nga, maiiyak ka pa. Saka nakakaawa mga buhay. Magagaling lang mang-bash. Pero totoo sila, nakakaawa ang buhay nila. Yung frustration nila, tignan niyo yung mga taong magaganda ang positibo ang buhay. Maganda, kahit mahirap, masaya. Hindi sila nang babash. Kahit anong makita nila, may nakita silang hindi maganda, hindi sila nagko-comment ng negative. Nagbibigay pa sila ng good advice. Sana po, ganito, ganyan, di ba? Pero yung mga basher na nakakaawa yan. Kaya sabi mo, mapera pa yan, milyonaryo. Walang pakailan milyonaryo ka. Pero yung puso mo, talagang maitim. Sabi nga, maitim yung budi mo, nang babash ka. Puro ka inggit, pikit. Mayaman ka nga. Dumi naman ng puso mo. Aani mo yan, pagdating ng araw, susunugin ka. Wala din. Di mo pa madadala sa hukay mo. Di ba? Sana magbago ka, basher ka. Di ba?
May mga ganong tao. Kaya, kung ako man, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko sa mga magulang ko. Yun, thank you for sharing. Especially sa mga tita ko. Kasi minsan, nakatira talaga ako minsan kay tita kasi dati talagang walang-wala kami. Inaamin ko yan at proud na proud ako sa mga Yun maganda doon. Inaamin niya at proud na proud siya. Very good buhay namin. Proud na proud ako na tumira ako sa butas-butas na bahay. Oo, diba? Nag-iigib kami. Yan. Nag-iigib. Saka panoorin nyo guys yung upload ni Rachel, yung tubig na kung saan sila naliligo. Ay nako po. Makikita nyo doon na hindi siya maarte. Sobra, baka kayo, hindi nyo nagawa mga basher kayo Pagawa ko sa inyo, maligo kayo sa ganun, hindi nyo magawa may mga lumot-lumot. Although malinis siya guys, hindi naman sinasabing marumi. Kaya lang syempre, kung ikaw, titignan mo, syempre hindi ka maliligo sa ganun. Pero bakit naliligo si Rachel? No choice sila No choice At syempre di mo masasabing malinis na malinis 100% yun. Gagamit ka pa ng microscope para masabing malinis talaga yun. Kaya ako hindi ko rin pwede sabihin na malinis talaga yun. Although malinis siya sa mata natin, sa naked eye, pero pagdating sa microscope, hindi mo masabing malinis. Kaya sabi ko nga, kung titignan mo yung sitwasyon ni Rachel, kung paano sila maligo, sa sila naliligo, talagang maaawa ka Masamang tao ka na pag binash mo pa talaga to di ba? Kami sa malayo, nagbubuhat ako ng mabigat. Tapos naliligo kami sa irrigation, hindi ko kinakaya yan. Di ba? Sa irrigation naliligo. Proud na proud ako. Di ba? Dito guys, nakikita ko yung emotion dito ni Rachel, para siyang, alam mo yun, parang may something na hugot Parang, para sa normal lang naman to. Kahit ako, minsan pag nakita niyo, parang nagsasalita ako, di ba? Pag may basher talaga, mali sinasabi, naiinis ako Parang tumatas ang kilay ko Tingnan si Rachel, parang gigil siya dito. Marzano TV Reacts. Panoorin na to guys. Nag-iigib kami. Yan. Nag-iigib kami sa malayo. Nagbubuhat ako ng mabigat. Tapos naliligo kami sa irrigation. Hindi ko kinakaya yan. Diba? Proud na proud ako. Hindi niya kinakaya yan. Proud na proud ako. Sabihin niyo mo mayabang to. Mayabang, alam niyo totoo guys, ang taong mayabang, hindi niya ilalagay ang sarili niya sa baba. Palaging mataas yan. Yun ang mayabang. Akala mo kung sino. Si Rachel, kita mo naman, nagsuot lang ng magandang damit at gumanda. Sabihin niyo, mayabang. Kita mo naman, kung mayabang to, ba't niya sasabihin to? Proud na proud siya, naliligo sa irrigation. Baka ikaw, hindi ka naliligo sa irrigation. Kapal na mukha mo, lakas mo mambash di ba? Diba? Diba? Para sa akin, nagsusumbong dito si Rachel umaano yung puso ko rito Para sa akin, feeling ko, kinakausap ko, nagsusumbong sa akin Gaanap kami nyug sa nyugan. Na mga rata-rata lang. Nagbebenta kami ng pako. Bayabas. Sa school. Hindi ko kinakaya yan. Kita mo? Parang susumbong sa akin feeling ko anak ko Gigil ako sa mga gigigil talaga ako. Marzano TV Reacts. Sobra Dati nagbebenta kami ng puto. Diba? Gawa yun ng lolo ko. Tinitinda lang namin ng kapatid ko. Kaya, proud na proud ako kung ano yung mga nagiging achievement namin sa buhay. Ano yung mga nababago namin sa buhay. Grabe. Siyempre, sobra naman din po ako nagpapasalamat sa mga taong tumutulong po sa amin. Alright. Sa mga taong tumulong sa amin para mabago po. Galing. Sobra pong na-appreciate ko. Alright. Sobra ako nagpapasalamat kila Kuya Rab. Diba? Salamat sa programa ni Kuya Val, ni Ate Edna. Kasi, kung wala sila, siguro, wala din ako ngayon sa social media. Exactly. Sa YouTube, di ba? Okay. Kasi, dati pa lang, talagang pangarap ko na maging vlogger. Pangarap pala niya talaga maging vlogger. Okay,
Sabi ko, paano kaya maging vlogger? Paano kaya matutong mag-vlog? Ganun. Ayos eh, ano? Pag nga may cellphone ako, sabi ko, nangangarap din ako dati magkaroon ng cellphone. Kasi wala kaming pambili nun. Kasi pagkain ang kaya namin bilhin. Pagkain, ganun. Bobo nga, di namin mabili. Di namin afford yung mga bagay na yun. Minsan kapag may nakikita kami na, ay, ang ganda naman ng bag, tapos yung sa amin butas. Sabi ko, mabibili ko rin yan pagdating ng araw. Sabi ko, Grabe, nafe-feel ko si Rachel dito. Gantong ganto ako dati guys. Yung bag ko, ilang taon na, butas. Grabe. Mafe-feel nyo to guys pag napagdaanan ninyo. Talagang, ako guys, talagang totally parang nafe-feel ko si Rachel rito sa vlog na to. Kasi naging ganun din po ako eh. Naging mahirap na bata ako. Dito guys, talaga I'm very proud kay Rachel Morales. Sobra as in. Nararamdaman ko dito kung hindi siya, alam nyo guys, hindi siya umiiyak eh, no? Pero maramdaman mo yung puso niya umiiyak sa loob. Deep inside. Sinasabi niya to hindi para ipamukha sa mga sa mga tao na kawawa kami, hindi. Sinasabi niya lang. Nagpapakita lang siya ng humbleness. Pagpapakumbaba. Sabi ko nga sa inyo, kung mayabang to, hindi niya to ikukwento. Pero bakit niya sinasabi? Kasi proud siya sa pinanggalingan niya. Proud siya kung paano siya nabuhay noon at hanggang ngayon. Dito talagang humuhugot siya. Ito yung hugot na maganda, na may inspired ka at motivate ka. kung ganun sa sarili ko. Sabi ko nang ganun sa mga kapatid ko, nakikita nila, masarap ng ulam ng ibang bata. Tapos yung baon namin, tuyo lang. O, di ba? Baon lang, tuyo. Ako nga itlog eh. Kaya sasabi nila yung nabubuhay kami sa itlog, saka sa utang eh. Utang-utang, tuyo yan. Tuyo kasi hindi ako nagbabaon kasi maamoy. Parang, bakit hindi tuyo ang binabaon ko? Kasi, ako nga, proud na ako kay Rachel, binabaon niyo tuyo. Ako kasi, nahihiya ako. Gusto ko baunin itlog, walang amoy. Tapos kakain ka. At least bunuksan mo, okay lang, walang amoy. Kaya pag tuyo kasi maaamoy eh. Minsan, ano pa eh, binuksan mo, pagtatawanan ka pa, bibiruin ka pa ng classmate mo. Siyempre, normal sa bata, ay bata eh. Mga teenager, bibiruin ka talaga. Pero nung naranasan ko ito, grade school ako, naranasan high school, nagbabaon ako, gagawin ko, tatago ako sa sulok, kain ako. Minsan, mga classmate ko, kasama ko. Minsan, bibili kaming kwek-kwek, baon kami ng kanin, then kwek-kwek. Yun lang, madalas ang ano namin, guys. Siyempre, pag may pera naman ako, nakakababaon din naman ako, nakakabili din naman ako. Pero, pag ano ka nga, sabi ko nga, kung matino kang estudyante, ilbis na yung baon mo, ikakain mo, ipambibili mo na lang ng school, school project, mga Xerox, pagsa-Xerox, di ba? At iba pang bagay. Then, uuwi ka ng bahay, hindi ka nang, pag pauwi-uwian, hindi na kami sumasakay ng jeep, naglalakad na lang kami niyan, kahit malayo. Hotdog. Hotdog a 5, hati pa. O, hati. Diba? Hotdog, hati pa. Minsan ganun. What? Sa isang kantin, diba? Alright. May asampung hotdog. Buo yun. Kapag 5 lang, afford ko lang 5. Hati. Hati, oh. Hati. Ganun. Di ba? Kaya, talagang Hirap pero, no? sobrang na-appreciate ko ngayon. May mga kabataan dyan, makinig kayo at manood kayo rito. Ang dami ka matutunan sa batang to. Kaya sabi ko sa inyo, guys manood kay Rachel, marami ka matutunan eh. Yung iba lang, inggit pikit eh. Baka daw puro Rachel, panay Rachel. Ano pakailan mo? Hindi ka kasi nanonood. Kung nanonood ka lang, maintindihan mo, ang dami ka matutunan. Yun lang yun. Yung Ambot buhay sa namin imo. ngayon. Sobrang na-appreciate ko yung mga taong tumulong sa amin. Nice, alright. Na-appreciate ko din naman dati kasi sobrang dami kong natutunan. Dami kong naging alaala kasama ng mga magulang Alaala. ko. Kasama mga kapatid ko. Alright. Kasama si mama, syempre. Especially si mama. The best yun si mama. Kahit anong trabaho talagang pinapasok nun. Grabe, ang sipag eh. Siyempre, ganun din si Papa. Kahit na minsan nagkakasakit na siya, pasok pa rin siya ng pasok. Maarawan, maulanan, nandiyan pa rin siya. Tuloy pa rin sa buhay. Tuloy pa rin sa buhay, So, napapasalamat ako sa mga tumulong sa amin.
Siyempre, sa naka-scout sa amin, si Kuya Vincent Calyada, talagang sobrang ako nagpapasalamat sa kanya. Kaya masasabi ko lang sa kanya, lagi siyang mag-iingat. And siyempre, ingat-ingat siya sa pagmumotor, kasi na-aksidente nga siya. Uy, nga pala, na-aksidente pala si Vincent. Ingat-ingat sa pagmumotor. Sobra. Since Kuya Vincent, sinasabihan niyo po ako na lagi po ako mag-iingat. Sana po, ganun din po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. Alam ko Bait na bata, ano? po na ang disgrasya ay nandyan lang. Kaya talagang mag-iingat po tayo palagi. Alright. Di ba? Thank you po kasi Ang cute, lagi eh, kayong nandyan. Baby boy! Tuntua, baby boy. At syempre, sa mga sponsors, sa mga supporters ko dyan, maraming salamat po. Sa mga supporters ng Kalingap, supporters ni Langga, supporters ng lahat, maraming salamat po sa inyo. Sa mga subscriber ko po, thank you so much po sa inyo. Sobra pong makakatulong po kayo sa pag-unlad ng aking channel. Talagang thank you po sa mga nanonood sa aking mga vlog, sa mga hindi magsasawang mag-skip ng ads. Thank you so much po. Wala pong katapusang pasasalamat sa inyong lahat. Siyempre, hindi rin naman po ako mapupunta sa ganitong katayuan ko kung wala po kayong lahat. Siyempre, hindi ko rin mararanasan to kung wala po kayong lahat. Sa mga solid supporters po na nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang dami niyan. Ang dami niyang solid supporter na yan. Grabe yan. At mahal na shoutout nga pala sa Singapore, sa mga kay admin Tilisa Naval, at Laila Mendoza na talaga napaka-solid. Singapore Langga chapter, shoutout po sa inyo. Mahal ko po kayong lahat. Sa mga grupo-grupo po, thank you so much po sa mga sa patuloy niyo pong pagsuporta, pagsubaybay, pagmamahal, pag-advise. Maraming salamat po. Siyempre sa mga Kalingap reactors, maraming salamat po. Kila Tita Dimple. Alright. Thank you so much po sa inyo. Kay Sir Marzano TV. Naku, wala yun. Kay Sir Borloloy Thinking. Kay Sir RC Supremo. Kay Sir Wildlife TV. Kay Ma'am Miss M Life. Yan. Thank you so much po sa inyo. Salamat sa Diyos at ingatan nawa, Rachel Morales. Maraming salamat. At syempre, nagpapasalamat din ako sa pamilya ko na laging nandyan. Kay Daddy Donut TV na pinagtatanggol ako sa lahat. Sa mga taong mapanghusga, talagang nagpapasalamat ako sa pamilya ko kasi hindi nila ako pinapabayaan. Minsan naisip ko na parang mag-isa lang ako. Diba? Parang bakit ganun? Minsan hindi ko maiwasan maisip sa sarili ko na may magtatanggol kaya sa akin pag ako na naapi. Oh. Kaya niya ba akong ipaglaban? Ganun. Minsan naiisip ko yung ba't niya naiisip? Ulitin ko yung portion na to. Naiisip niya daw to, yung kung... Ulitin natin to guys, portion na to. Parang, bakit ganun? Minsan hindi ko maiwasan maisip sa sabi niya, hindi ko maiwasan maisip. Hindi ko na. May magtatanggol kaya sa akin pag ako na naapi. Kaya niya ba akong ipaglaban? Ganun. Grabe to naiisip ko yung ganun. Pero, naalis ko yun sa isip ko. As long as wala kang ginagawang masama sa tao, huwag kang matakot. Yes! Exactly. Huwag kang matakot. Basta kasama mo ang Panginoon at wala ka namang ginagawang mali. Ayaan mo ang mga taong judgmental. Lalo yung mga matatanda na. Judgmental pa rin. Umayos kayo. Pagdating ng araw, dapat nga magmatanda ka na, mas matino ka pa sa bata eh. Ikaw pa ang maunawain sa bata, hindi. Naging basher ka eh. Makikita mo sa mga comment section, matatanda na Matatanda, makita mo sa profile picture, matanda na eh. Basher pa rin. Sasabihin, minor yan, minor. Dapat ganito. Minor pala. Bakit niya sinisiraan? Bakit niya pinagsasabihin ng masakit yung bata? Ay, minor pala. Kaya pala ang tama, minor. Pero ba't kung mag-comment kayo, kung mang-down kayo ng tao, minor ang dinadown nyo. Pero kay minor, pero wala naman kayong respeto sa minor. Tas dito parang nagsusumbong nga si Rachel Pero wag kang mag-alala, Rachel. Nako po, maniwala ka. As long as wala ang ginagawang masama, as long as nagmamahal ka lang naman at hindi ka naman gumagawa ng mali, ayon sa batas,
Wala yan. Hayaan mo sila mag-comment. Inggit na inggit yung mga yan. Lalo na pa ituloy mo YouTube mo. Pag din ng araw, may YouTube mo lumaki, ay lalong iiyak yung mga yan. Kapag kumikita ka na ng milyon, mas lalong iiyak yan. Maniwala ka, magbabago ang buhay mo. Huwag mo hayaan na controlling ka ng mga kolokoy na makikitid ng utak. At huwag kang magpapagamit. Yun ang masasabi ko sa'yo. Magiging maingat ka, magiging selective ka. At kahit may mga payo kang naririnig, always huwag mong papakinggan agad, i-digest mo muna. At pag na-digest mo, sa tingin mo tama, edi absorb mo yung payo, yung advice. Kahit ako, kung sa tingin mo yung advice ko mali, huwag mong papakinggan. Huwag mong i-absorb. Always digest. At huwag kang magtitiwala basta-basta kahit kanino. Makisama ka, tama yan. Makisama ka, pero don't trust agad easily. Aralin mo yung tao. Lalo sa mundo ng social media. Grabe ang laban dito sa social media. Sobra. Ngayon, kaibigan mo bukas, kaaway mo na. Ganun po. At sa nakikita ko naman kay Rachel, this is a beginning of his career, of her career dito sa mundo ng social media. At ano to guys, bata pa. At naniniwala ko lalo tatalino, no? Lalo pa tong tatalino at magiging matapang. At I'm looking forward na maging successful pa siya. At wag siya magpaka-stress sa basher. Wag siya magpaka-stress. Hindi yan pinag-uubusan ng brain cells. Di ba, baby boy? As long as alam mo sa sarili mo na wala kang Exactly. Oo, tama yun. wala kang kasalanan. Hindi mo kailangan mag-guilty. Kaya, confident ako kung paano ako ngumiti sa social media. Kung paano ko ipakita yung sarili ko. Alright. Kung paano ipakita yung totoong ako sa social media. Yun. Kaya, kung nakikita nyo clingy ako, clingy talaga ako. Clingy person talaga po ako. Kahit itanong nyo pa sa mama ko. Kahit kanino clingy ako. Oo, kahit kanino clingy siya. Minsan nagiging seryoso lang ako kapag Kailangan. kailangan maging seryoso. Ayun, Diba? tama yun. May mga time din naman na kailangan natin maging seryoso. Nakadepende sa paligid mo. Nakadepende sa mga kasama mo. Yung ikaw. Ganda, no? Tama yun, nakadepende. Kung kailan ka seryoso. Tama naman yun. Yung behavior mo, di ba? Tama yun. Kaya, kung kalug yung kasama ko, kalug ka din tayo. Oh. Kahit sa social media, sila iba na nga, kalug din eh. Oo, ba't di nababash yun, no? Makulit din naman yun. Sila iba na, iba-ibang mga vlogger na babae. Makukulit yun, pero walang bumabash. Pero kay Rachel, ang dami, no? Paano kasi? Huwag kayo manood kay Rachel. Manood na kayo sa iba. Manood kay iba na para maintindihan nyo kung bakit dapat makulit sa vlogging. Kung tahimik yung kasama mo, tahimik din tayo. Sarado utak kung kasi itong mga to eh. Mas masaya tayo, di ba? Tama yun, no? Ganun yun. Oo. Kapag enjoy, masaya enjoy natin, di ba? Sabi ko nga, kung ako anak ko lang si Rachel, matuwang-tuwa ako, masayang-masaya ako. No? Kung pwede lang ampunin si Rachel, aampunin ko to eh. Yung iba, ayaw ampunin si Rachel eh. Gina-G. No? Problema mo. Galit na galit ka ay Rachel. Anong ginagawa sa'yo? Akala mo na mapaperfecto mo. Hindi porket na nasa mataas na katayuan mo, mataas na ihi mo, tama sinasabi mo. Itong mga to, mais kayo no? Ganun yun. Be positive. Gigil na gigil kay Rachel eh. Kaya, syempre, shoutout sa sa school namin. Hindi sila yung teacher na ipe-pressure ka. Sila yung mga teacher na mauunawaan ka, nagbibigay sila ng mga consideration sa'yo. Yun. Kaya maraming salamat po sa mga teacher namin dyan sa RHSTI. Talagang sobrang proud po ako na naging parte po ako naging family po ako dyan sa school na yan. Family. Kaya, thank you so much po, At syempre, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking mga vlog. Alright. Sa pabahay po namin ni Tito. Maraming salamat po sa inyo sa collaboration. Shoutout nga pala kay
excuse me guys, kay Daddy Donut. No, at Daddy Donut, shoutout sa iyo at ingatan nawa ka ng Panginoon palagi. Sobra ka, napakabait mong tito. At ituloy mo lang ang pagtatanggol sa iyong pamangkin. Wala kang ginagawang mali. Para sa akin, you're the best tito for Rachel Morales. Po namin, Tito, maraming salamat po sa inyo. Sa patuloy niyo pong pagsuporta, pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan na nag-share. Lola Maria, shoutout po. Maraming salamat po sa inyo. At asahan niyo po, nagagampanan po namin ng maayos si Tito yung ibinibigay niyo pong tulong para sa ibang tao. So nice. At ayan, thank you so much po sa pagdiwala, pagmamahal, pagsuporta. At syempre, sa pagtatanggol sa akin, sa pagbibigay ng advice, maraming salamat po sa inyong lahat. Sobrang pong na-appreciate ko kayo. At ayun, salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po. Practicing sa pag-review. Thank you so much po. Ingat po. God bless. Oh. More power. Grabe guys, wala na akong masabi dito sa batang to. Talagang napakahusay, napakagaling, at talagang very down to earth. No? At ano bang masasabi nyo dito sa ating reaction video? No? At para sa akin talaga guys, napakatalinong bata. At yung para sa akin, number 9 siya. Yung score niya kanina sa presentation. At ako guys, talagang naniniwala ako magiging successful itong si Rachel. Huwag lang talaga siyang magbabago. At the same time, huwag siyang magpapa-apekto sa mga kulukoy mag-isip. Naakala mo ang gagaling, naakala mo ang dami ng experience, pero maraming experience pero hindi naman marunong umunawa sa ugali ng mga tao. Ano, magaling lang magsasatsat pero inis naman pala kay Rachel Morales matubang. Sino niloloko nyo? Hindi ang niloloko nyo, hindi si Rachel. Ang niloloko nyo ang inyong mga sarili. Mga sarili nyo ang niloloko nyo. Umayos kayo. Marzano TV Reacts. Totoo lang, natatawa ako sa inyo, sa mga basher ni Rachel at ng Rochelle. No? Ano kayo? Naaawa ako sa inyo. Sana magbago kayo habang may panahon. Huwag kayong mag-isip na para napaka-perfecto nyo, napaka-bait nyo, alam, at kayo lagi ang tama. Maniwala kayo darating ang panahon, baka magsisi kayo. Habang malakas kayo, nakakapagsalita kayo na maayos, nakakapaglakad kayo na maayos, magbago kayo. Dahil pagdating ng panahon na hindi ka na makalakad, hindi ka na makapagsalita, malabo na mata mo, yung mga mali mong ginawa, hindi mo na maibabalik. Sana habang bata, habang malakas pa tayo, nakapagsalita tayo na maayos, nasa matino tayo pag-iisip, gumawa tayo ng mabuti, isipin natin ang mabuti sa kapwa. Ano, kaya lang syempre nagagalit tayo sa mga maling pag-iisip. Pag mali sinabi, mali ang pag-iisip, birahin natin. Wala namang mali dun eh. Anyway guys, this Marzano again, at samahan nyo dito guys sa next video reactions, and to God be the glory guys. Bye bye. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpabagabag na nalamig, o magdamag na gasindi buong gabi. Sarap ka dali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpabagabag na nalamig, o magdamag na gasindi buong gabi. Sarap ka dali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpabagabag na nalamig, o magdamag na gasindi buong gabi. Sarap ka dali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpabagabag na nalamig, o magdamag na gasindi buong gabi. Sarap ka dali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpabagabag na nalamig, o magdamag na gasindi buong gabi. Sarap ka dali, ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpabagabag na nalamig, o magdamag na gasindi buong gabi. Sarap ka dali, ikaw na lang ang katabi